Mainit na balita, sa unang pagkakataon, humarap sa media ang abogado ni dating Representative Zaldico na iniuugnay sa questionableng flood control projects. Gate ni Atty. Rui Rondani o Rondain, hindi tumatakas ang kanyang kliyente pero hindi niya rin daw alam kung nasaan. Sabi pa ni Rondain, hindi niya kasi tinatanong kung nasaan ang dating kongresista tuwing nag-uusap sila. Hindi pa rin daw kinakailangan maghain ng counter affidavit ni Ko dahil wala pa namang numpaang reklamo o sworn complaint laban sa kanya. Wala rin daw alam ang dating kongresista sa anumang delivery ng pera na tinutukoy ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. May mga banta raw si Ko sa kanyang buhay. Ang iba pang balita kaugnay niyan, ihahatid namin maya-maya lang. Matinding pinsala ang tinamo ng ilang probinsya sa Visayas dahil po sa pananalasa ng Bagyong Tino. Sa huling tala, 52 na ang naiulat na nasawi. Ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 10 ang naitalang sugatan habang 13 ang nawawala. Patuloy na bineberipika ng mga otoridad ang mga bilang na yan. Mahigit 700,000 tao at 200,000 pamilya naman ang apektado ng masamang panahon. Mahigit kalahati sa mga naapektuhan ang nasa evacuation centers sa Mimaropa, Bicol, Visayas at Caraga. Isa po sa mga labis na pinadapa ng Bagyong Tino ang Cebu Province. Sa tindi nga po ng baha roon, tila laruang nagkapatong-patong ang mga sasakyan. Isinailalim na ang buong probinsya sa state of calamity. Balitang hatid ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Pasado laona pa lang ng madaling araw kahapon, napatumba na ng Bagyong Tino itong mga punong kahoy sa tabi ng daan sa bayan ng Carmen. Pasado 2:00 ng madaling araw nang lumakas pa ang hangin at ang dalang ulan nito. Walang tigil ito kaya napirwisyo nito ang tulog ng mga pinalikas evacuation center sa Barangay Sabang, Danao City. Mas lumakas pa ang hangin at ulan pasado 5:00 ng madaling araw nang maglandfall na ang bagyo sa bayan ng Bourbon. Napatumba ang malaking kabinet, mga saging, puno ng kahoy. Natanggal din ang bubong ng isang bahay. Sa kasagsagan ng bagyo, isang may-ari ng bahay ang patuloy na nagkumpuni ng kanyang nasirang bahay. Pasado 8:00 na ng umaga nang humina ang hangin at ulan. Ito na ang tumambad. Mga nagbagsakang puno ng kahoy at matinding baha sa National Highway. Sa barangay poblasyon sa lungsod ng Danao, lagpas baywang ang baha kaya hindi ito madaanan ng mga papunta at galing sa northernmost Cebu. Nagmistulang sapa ang National Highway sa barangay Estaca, Compostela dahil sa rumaragasang baha. Ang fire truck na magsasagawa sana ng rescue operation ay inanod ng baha. Ligtas naman ang mga sakay nito. Ang padong kami mag-rescue mo mga 2 hours ago or 3 hours estimated na kung oras. Pag abot na mo ma'am kay amo na lang ang tanggi priority ang katong subdivision kay daghan kayo tawag daghan kay call. Sa to say ma'am dili gid kayo sa fire truck ma'am gianod jud mi tungod sa pressure sa tubig. Binaha ang mga bahay at may bahay na nasira dahil sa matinding baha dahil umapa umano ang Kutkut River. Sa video na kuha ng isang netizen, kitang tila naging sapa ang subdivision na ito sa Barangay Bakayan, Cebu City. Dahil sa lakas ng agos, naglutangan ang mga pribadong sasakyan. Nang bahagyang humupa ang baha, ito na ang tumambad. Patong-patong ng mga sasakyan na tila malalaking laruan. Sa Barangay Bakayan, umapaw ang sapa at rumagasa ang baha. Naabutan ng GMA Regional TV ang isinagawang rescue operations sa mga residente na naturang subdivision. Inuna ang mga matatanda, may mga karamdaman, bata at babae. Isa-isang nirescue ang mga stranded na mga residente palabas sa kanilang mga bahay. Pagsuod lagi sa tubig yun, amo to kanang alas 4. Diha nagidapita ang tubig ni Saka gig Mayo kay wa gid sila gabantay. Ayon sa mga residente, alas 4 ng madaling araw kahapon nang maramdaman nila ang Bagyong Tino. Dahil sa malakas na ulan, rumagasa ang baha mula sa kalapit na sapa. Marami sa mga residente ang hindi nakalabas nang umabot sa 10 hanggang 12 talampakan ang baha. Dahil malakas ang agos ng baha, pinili nilang manatili sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Nagbaha og sugod ang kusina ug ang CR, then sunod paspas lang kayo nga ni sirit kay di na mabili ang portahan. Dahil sa magdamag na pag-ulan, muntik nang umapaw ang tubig sa Guadalupe River.
Agad na inalerto ng mga barangay ang mga residente sa sitio Sapang Dako para mag-ingat. Sa social media post naman ng Our Lady of the Sacred Heart Parish Capitol, makikita na pinasok na ng baha ang ground floor ng simbahan. Binaha rin ang mga bahay sa Barangay Tabok, Mandaue City. Pareho rin ang naranasan ng mga residente sa Talisay City. Nananawagan naman ang uploader na si Minerva Herodias ng mga rescue personnel dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig. Tila naging isang sapa naman ang Sitio Galaxy sa Barangay Danglag sa bayan ng Konsolasyon matapos ang malakas na pagbuhos ng ulan. Ayon kay Angelic Bacos, halos hindi na makita ang mga bahay dahil sa baha. Ang ilan sa mga residente umakyat na sa bubong ng kanilang mga bahay. Malalang pagbaha rin ang naranasan ng mga residente sa Villa Azalia sa Barangay Kutkot sa bayan ng Liloan. Maraming residente ang makikitang nasa bubong na ng kanilang mga bahay matapos pasukin ito ng baha. Marami sa kanila ang gumamit ng trapal habang naghihintay ng rescue. Natumba naman ang isang malaking punong kahoy sa isang townhouse sa Barangay Alang-Alang, Mandaue City. Nabagsakan nito ang isang kotsing nakaparada. Sa isa namang kuha ni Abarquez, makikita rin na natumba ang giant Christmas tree ng Mandaue City LGU na itinatayo sa Mandaue Plaza. Rumagasa naman ang tubig mula sa sapa sa sitio Pulang Bukid na naranasan sa Barangay Alang-Alang. Umabot ang tubig sa ikalawang palapag ng bahay na nakatayo malapit sa sapa. Ayon sa Pag-asa Visayas, naitala ang 183 mm na ulan simula 8 a.m. ng November 3 hanggang 8 a.m. ng November 4. Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagdulot ng kabi-kabilang pagbaha ang naranasang malakas na ulan at hangin sa ilang bayan sa Palawan dahil sa bagyong Tino. Sa San Vicente, nagmistulang ilog ang kalsada na yan dahil sa abot tuhod na baha. Sa Rojas naman, pumasok na ang tubig sa ilang bahay. Sa Cuyo, malakas na hangin at ulan naman ang patuloy na nararamdaman sa ilang lugar. Sa unang ulat ng mga otoridad, mahigit 900 pamilya na ang lumikas sa iba't ibang lugar sa Palawan. Dahil naman sa lawak ng pinsala ng bagyong Tino sa ilang lugar sa Giwan, Eastern Samar, isinailalim sa state of calamity ang bayan. Base sa tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 9,000 residente o mahigit 2,500 pamilya ang sapilitang inilikas. Inaasang makatutulong ang deklarasyon ng state of calamity para mapabilis ang pagtugon ng local government sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng bagyo. Walong beses nang naglandfall ang bagyong Tino. Una sa Silagos, Southern Leyte, dakong alas 12 kahapon ng madaling araw. Ikalawa sa Borbon, Cebu, pasado alas 5 ng umaga. Sunod sa Sagay City, Negros Occidental, bandang 6:40 kahapon ng umaga. Ikaapat na landfall ay sa San Lorenzo, Guimaras, pasado alas 11 kahapon ng umaga. Ikalima sa Iloilo City, alauna 20 kinahapunan. Habang ang ika-6 na landfall sa Magsaysay, Cuyo Island sa Palawan, pasado alas 7 na ng gabi. Kanina pong 4:10 ng madaling araw, tumama naman ang mata ng bagyo sa Batas Island, Linapakan, Palawan. Dakong 4:40 ng madaling araw, huling naglandfall ito sa El Nido, Palawan. Napapanatili ng bagyong Tino ang lakas nito bilang typhoon sa mga sandaling ito. Namataan po yan ng Pag-asa sa coastal waters ng El Nido, taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 120 km per hour. Kaninang alas 8, nakataas pa rin po ang wind signals number 4 at 3 sa ilang panig ng Palawan. Posibleng mamayang gabi o madaling araw bukas, inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Tino. Kahit papalayo na ang bagyo, nananatili pa rin po ang banta ng daluyong o storm surge sa ilang bahagi ng probinsya. Posibleng umabot pa sa 1 o higit sa 3 metro ang taas ng tubig dagat na raragasa sa ilang coastal area. Maiging lumayo po na sa dalampasigan at lumikas sa matataas na lugar. Sa darating na Biyernes o kaya Sabado, posible pong pumasok na naman sa PAR ang binabantayang tropical depression dyan sa Pacific Ocean. Namataan po yan ng Pag-asa, 1,830 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Pagpasok po sa PAR, tatawagin yan na bagyong Uwan. Nakikita ng Pag-asa ang posibilidad na magiging super typhoon po yan. Kaya tumutok po dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. bulletin ukol sa mga bagyo.
Nagbabala ang FIVOC sa mga residenteng nakatira malapit sa Bulkang Canlaon ukol sa posibleng lahar flow dulot ng Bagyong Tino. Ayon sa FIVOC, posible ang mangyari kung magtutuloy-tuloy ang malakas na pag-ulan. Posible rin daw na magkaroon ng hot lahars at sediment-laden stream flows sa bahagi ng Tamburong Ibid Creek sa biyak na bato, pati na sa Bahay-Bahay Falls at Talaptapan Creek sa Barangay Kabakungan sa La Castellana, Negros Occidental. Abiso ng FIVOC sa mga maapektuhang residente, maghanda sa posibleng paglikas. Nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone at pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa bulkan. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Wala mang wind signal, nakaranas po na naman ng malakas na pag-ulan ang ilang bahagi ng Hilagang Luzon dahil sa trough o yung buntot ng Bagyong Tino. Kasama natin si Chris Zuniga para sa detalye. Chris? Salamat, Connie. Binaha ang ilang bahagi ng Baler Aurora kasunod ng malakas na ulan. Sa barangay Suklayin, kitang mabagal ang takbo ng ilang sasakyan dahil sa tubig sa kalsada. Halos 3 oras daw na umulan doon, kaya bumaha. Nagdulot yan ng perwisyo sa mga residente, lalo't dyan daw ang pangunahing ruta, papasok at palabas ng mga terminal at palengke sa bayan. Nagkaroon naman ng rock slide sa Tinglayan, Kalinga. Humambalang sa kalsada ang malalaking tipak ng bato at lupa dahil sa paglambot ng lupa kasunod ng pag-ulan sa lugar. Nagsagawa na ng clearing operations doon. Arestado naman ang isang babae matapos umanong magtangkang magpuslit ng iligal na droga sa City Jail dito sa Dagupan City. Ayon sa mga otoridad, dadalaw sana ang sospek sa kanyang kinakasama na nakakulong doon. Nahulihan siya ng isang pakete ng hinihinalang shabu na nakabalot sa bond paper. May bigat itong 3 gramo na nagkakahalaga ng mahigit sa 20,000 piso. Naharap sa reklamo paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sospek at wala pa siyang pahayag. Mainit na balita, 1.7% pa rin ang inflation o ang bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Oktubre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, kapareho niya ng inflation rate noong Setyembre. Sabi ng PSA, nakaambag sa inflation ang mabilis na pagtaas ng presyo ng kuryente, tubig at renta sa bahay. Gayon din ang pagtaas ng presyo sa mga restaurant at cafe. Pati na ang pagtaas ng presyo ng gulay, isda at karneng baboy. Ang inflation nitong Oktubre ay pasok sa 1.4% hanggang 2.2% projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas.